Sa aming paglalakbay, nadaanan namin ang babaeng ito na nagpapahinga. Kinausap at kinumusta namin. Siya po si Ate Rose, 40 taong gulang na may 5 anak at isang construction worker naman po ang kanyang mister. Bibihira lang kami makatagpo ng ganito na babaeng nangunguha ng puso ng saging. Dahil alam namin na hindi ito basta-basta. Bukod sa malayo, ay napakahirap din ang daanan. Gusto niyang tulungan sa paghahanap buhay ang kanyang mister dahil hindi daw sapat ang kinikita para sa kanilang pamilya. Mahirap po pero kakayanin po. Siyempre para sa mga anak po. Kaya po yung mga anak ko, pinagsasabihan ko po ng mag-aaral kahit tapusin nyo ang pag-aaral. Hindi namin, tignan nyo kami. Dahil wala kaming pinag-aralan. Nagtatanim kami. Tapos namumuso. Dapat kayong mga anak ko kako sa kanila. Hindi nyo tutularan kami kako sa kanila. So, katulad namin, magtatanim. Kahit ako lang po, yung luya ko po, 4 na sako. Wala, nag-ani po ako, 3 sako lang. Hindi po dumami. Kung hindi kayo ako mag-aral, punta na lang tayo sa bundok, mamusaw, magtanim. Pero ayaw din po nila. Yun. Opo, nung kami po nandun, yung bago pumutok pumutok na po yung pinatubo, nag-aaral po kami. Kaya hanggang grade 5 lang po ako, hindi ko rin po natapos yun. Mamuso po kami. Mag-aaral para pagbaon po yun, para may pag-recess po. Opo. Tapos may pambili ng bigas. Yung nanay po namin, nasa ganun din po sa... Ang trabaho. Kaya po kami maglaba, magluto pag galing po sa school. Kaya hanggang ngayon po nagdudos, ano po ako na parang... Sinasabi ko po, Lord, kailan po kami kahit hindi po yayaman sa tinatanim po namin dapat. Giginhawa ng konti. Kaya po kasi ganyan po nangyari sa amin. Yung magulang namin po, lagi na lang sa bundok, hindi po kami binabantayan mag-aaral nung maliit po kami. Pero sinabi po ng tatay sa akin, dapat mag-aaral kayo kahit hindi matapos, basta makabasa lang kayo. Tama. Kasi kanya sabi niya po, bulag. Ay makita mo yung mata mo, pero sa letter hindi mo mabasa yun. Bali bulag kanya yung sabi ng tatay ko. Makikita mo yung mata mo nakadilat, pero para kang bulag kasi hindi mo naman nababasa. Sabi niya gano'n po sa Malalim yun ha. Nung nag-aaral po ako ng grade 5, kahit grade 5 po ako, daig ko pa po yung marunong bumasa. Yung anak ko po grade 7, parang... Hirap ang bumasa. Pero ako, kahit nag-chat po ako, makikita nila, tignan niyo ko ako. Kahit grade 5, hindi natapos ng grade 5, pero mag-chat sa inyo, kompleto, hindi mali-mali yung letra. Sinasabi, kaya ako, dapat mag-aral kayong mabuti, hindi yung pagka-uwi niyo, bahala ka na yung papel ko, hindi ako mag-aaral. Hindi na. Namusa po ako. Yung pong naglalakad po ako kanina, gutom na po ako. Diyos ko, kung pwede nga lang hilain na lang sana, no? Hindi pwede hilain eh. Sige ate, ari ko. Tika, lagay niyo po sa likod ko. Ari ko, tika ate. Tika. Tanggalin mo yung ano, te. Ari, tika. Agoy.
Ano ito? Hindi na ako makatayo, ate. Itayo Alisin niyo. na natin pa. Ha? Alisin na natin. Tika. Uy, Ginoo. Itayo niyo po ako, ate. Lo, grabe si Sabi ko ate. hindi kaya po eh. Ate, tika. Ako na lang po. Nasaan niyo kinuha yung lakas niyo? Tika, para maputol yung liig ko. Ako na lang po. Yeah. Ay, tika, yun saan yung ano? Dito ko hawak? Opo. Ay, ayun. Wala, Diyos ko, ate. Grabe naman ang lakas niyo. Diyos ko. Tika, yung ano ko, yung... Yan. Yung ulo ko parang mapuputol. Tika, itaas ko yung ano. Mabigat po yun eh. Okay, yan. Mga 20 Hindi, kahit mapalitan ka man lang ng ano. kon. Kahit mapalitan man lang kayo, saglit. Yung iba pa ganyan pa mga kabayan. Kaya po, Kung hindi ka po magtsatsaga, wala kang ilalaga. Wala ka pong kakainin. Ganyan talaga po makapahinga man lang siya. Kahit man lang pinamana maka ng 500 meters magulang tayo mga namin. kabayan. Oh, Yan po ang kabayaran namin yung hindi nag-aaral yung mamamuso na lang. kaya laging Magtatanim, sinasabi natin sa mga magpapasa. anak niya, mag-aral kayo, mag-aral kasi ang hirap magbuhat ng ganito. Grabe. Tika, ayaw ko na. Para mapuputo na talaga. Tika. O, di ba? Nakapahinga ng mga kabayan. Si Makoy na naman ang magbuhat. Sige, tulungan. No. Walang kain. Oh, pares-parehas na naman tayo, ate, walang kain eh. Oh. Ako walang kain. Dahil anong oras na kami nag-scout, dahil napakalayo pala, akala namin dyan lang. Kayo walang kain din. Hawakan mo yun. Tika, Bakit? ay, apo. Teka muna. Diyos ko, tinatawanan lang tayo ni ate. Sa kanya parang sisi. Bumaliktad na yung sombrero mo. Iya mo na, naipit. O di bang hirap? Oh. Oh. Akala mo lang. Oh. Para makikita mo sa iba, magaan. Pag ikaw naman, mahirap pala. Tama. Akala mo na nasalubong mo lang sila, ang gaan-gaan. Yun pala, ang bigat-bigat. O ako ngayon ang may hawak ng kamera mga kabayan. No? Yung bato, yung dulas. Ayaw ko nang tumira sa bundok. Oo, sabi ko madulas. Medyo malayo pa mga kabayan. Andoon pa sa babang baba. Hanap ka ng...
dito sa batok. Grabe. Tapos yung likod. Grabe Kaya ate. Iba po madam, may foam dito yung likod nila. Pag nagbakay sila, merong foam ate no. Pero ikaw wala eh. Hindi na Damit kailangan. lang. Hindi na kailangan po yun. Dito ate no, masakit no. Ang sakit dito. Grabe. Kaya para si ate, para yung likod niya o para ng turo ng ng baka na mayroong ganun ka mga Tungdon. ate. O ayan o, parang turo na mayroon ng bukol dyan sa sa ano niya, sa Batok. liig, sa batok. Ate, ano mga format pupuan mo? Mabigat. So ayan po mga kabayan ay nag-rescue na si Jacoy para matulungan at maibaba natin no, na hindi masyadong mapagod si ate at hindi tayo maabutan ng ulan dahil lalong pahirapan yung paglakad dito, pagbaba kung hindi natin tutulungan. Although kaya naman ni ate, kailang nakakaawa talaga as in. Nakakaawa. Nalalangan pag hindi ka aita, hindi ito mabuhat. So hindi na kaya ni Jaco yung Pag hindi mo, gumamit ng bakay. pag mo